Alamin natin sa report ni Erlo Bringas. Erlo, bakit kinumpis ka itong Spider? Anong problema nito? Nako, etong Porsche 918 Spider ay napag-alaman ng DOC at LTO na pagmamayari pala ng aktor na si Derek Ramsey matapos madiscover din na mali sa deklarasyon nito ng Derek Ramsey. Derek, hindi Derek ha? Director, parang Derek lang, di ba? Tawag mo, Derek. Derek Ramsey. Ito, Derek. Derek Ramsey. Yes. Oo. At bukod dyan, Alex, mali yung deklarasyon nito nang ipasok sa bansa noong 2021. Sa record ng DOC, Porsche Boxster ang idedeklara sa mga dokumento sa halip na Porsche 918 Spider. Dahil dyan malaki ang naging pagkakaiba sa halaga ng sasakyan at sa dapat sanang bayarang buwis. Okay. Ayon kay DOC Commissioner Ariel Nepomuceno, kahit Boxster ang idedeklara, dapat ay mahigit 30 million pesos ang babayarang buwis, pero nasa 1.8 million pesos lamang ang nabayad. Ayon pa kay Nepomuceno, tinatayang nasa 50 hanggang 100 million pesos ang halaga ng totoong Porsche 918 Spider nang ipasok ito sa bansa. Samantala, nauna na ngang mabuksan ng LTO ang investigasyon sa sasakyan dahil sa umunoy pekeng plaka nito. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, nakita ang Porsche 918 na gumamit nga ng plakang AJB 0918 sa EDSA. Gayong wala namang ganitong plaka na inilabas ng LTO. Dahil diyan, sinuri na ng ahensya ang record ng sasakyan at natukoy nga kung sinong may possession nito. Naglabas na rin ng LTO ng show cause order ng ahensya at humarap sa ahensya ang driver, maging itong si Derek Ramsey bilang kasalukuyang registered owner. Sinuko na rin ang sasakyan at driver's license bilang bahagi ng investigasyon. Ang pakilaka nila o patuloy ang investigasyon nila sa mga sangkot sa pagpaparehistro ng sasakyan, kabilang ang mga empleyado ng LTO na posibleng mayroon ding pananagutan. Patuloy namang susuriin ng DOC ang mga dokumento at taong sangkot pa sa pag-import itong Porsche 918 Spider habang ipinagpapatuloy ang legal na proseso kaugnay ng pagkakumpiska nito, Alex. Yung anong unang plate na ginamit? Ano yun? AJ918? Alex, AJV 0918. So, hindi siya typical na plaka. AJV. Alpha Juliet Victory? Tapos dash 0918. Dash 0918. So, walang ganitong plaka dito sa atin. Oo. Kung letter A kasi, pag letter A kasi, Erlo, tama, meron dito, di ba, 3 letters tayo, 3 letters and 9 numbers, di ba? Tama? Alex, pero ang sabi kasi ni LTO, wala raw ganung uri ng plaka. So, ang plaka na yan ay hindi tinukoy ni Sir Lacanilaw kung saan talaga yung ganyang plaka. Pero dito kasi sa atin yung regular na plaka, yung tatlong number ay tatlong letter tapos apat na numero. Number din. Pero sa iba, tatlong letter, apat na number, no? Pero nung tingnan kasi sa record ay hindi ganun dapat yung plaka niya. So, fake yung plaka na ginamit dito sa sasakyan na to, Alex. Oo, pero ano ang plaka dapat nakakabit dyan sa Porsche 918 Spider? Banggit nga? Alex, base dito sa nakuha natin, ito, i-check muna natin yung NFD 8298. Sandali, paulit. NFB. 8298 dapat yung Sandali, plaka. So, November Foxtrot Bravo, tama ba? November Foxtrot Dragon, Alex. D. Delta and D. Delta. Oo. So, 8298. November Foxtrot Delta. Plaka. Oo. Tapos, anong number? 8298. Alex. 8298, ayun. So, ito yung Yun nakaregister. Yung original na plaka. So, ang NFD 8298, ito dapat ang plaka. Tapos, ang owner na nakalagay doon sa ORCR, dapat si Derek Ramsey. Tama ba? Si Derek Ramsey dapat, Alex. So, yung pinakita kasing record yata ay iba. Tapos, nung dinouble check, walang ganung plaka. Tapos, nung tinignan,
si Derek Ramsey ang meron ng unit na yon. At ang napakalaking tanong na busisi pa Oo. ng BOC, paano siya naipasok dito nang hindi nagbabayad ng tamang buwis? Oo. Doon nga sa sasakyan, Alex. Ganun bang value nito? 50 million? Grabe naman kamahal niyan. Alex, 50 to 100 million. Para sa kanila, barya lang yan, Alex. Grabe naman yan. Ang dami mo na mapakain yan sa 50 million mong sasakyan. Kaya nang ma-repair, Alex, yung flood control niya, Alex. Ayun, oo. Pwede. So, pero dahil nga ang binayaran lang niya ay 1.8 million batay sa record no ng Bureau of Customs. So ang magkano lang niya nabili lang to? Magkano lang nabili lang niya kung sino man nagpasok niyan? Mas mura, mga siguro 10 million lang. Alex, mga ganong range lang niya na bili, no. Pero busisiin pa ng customs kung ano yung talagang detalye bakit naipasok. Tapos ang iba pa yung pagkaka-declare, mas mababang value, pero yung pala nang ma-discover mas mataas na value pala dapat at mas malaking tax yung dapat na ibayad dun sa sasakyan, Alex. Sabi nga 30 million sanang nabayaran, no? At least yung 30 million, marami ng 4-piece beneficiaries ang nakinabang na nun, di ba? Pero kaso, nawala yung 30 million, nakakagala yung Porsche. Nakakagala. So anong sabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ano ba kung mapapatunayan, ano mangyari kay Derek Ramsey? Makukulong siya? Alex, possible baka makakasuhan ng evasion or iba pa kasi baka magsanga-sanga na yan, titignan pa kung anong posibleng pwedeng ikaso dito kay Derek Ramsey. May kanina nga, nagtanong tayo ng kaunti, mukhang baka kung mapatunayang gumawa nga ng peking dokumento, falsification of documents din, baka maikaso rin. Pero pinag-aaralan pa ng dalawang ahensya, kung ano yung possible na magiging case nitong may-ari ng sasakyan, Alex. Pero dapat si Derek Ramsey, kung nakikinig ka man, dapat makipagtulungan siya sa gobyerno. Sabihin niya kung sino nagpapasok niyan, di ba? May yun contact dapat. siya. I'm sure may contact siya nun. Yun dapat ang gawin niya para kahit pa paano medyo mabawas-bawasan konti. yung... Pero in the other side, mali pa rin talaga yung pagkakadeliver ng sasakyan, Alex. Hindi, baka kunyari, ito lang sabihin natin, kunyari, kausap niya yung may contact doon sa bumibili ng mga ganitong klaseng mga mamahaling sasakyan. Sabihin niya, pare, pagpasok ka naman dito ng Porsche, gustong-gusto ko yan eh. Tapos sabihin niya, magkano ba yan? Tapos sabihin nung nagpapapasok, akong bahala dyan. Kaya natin lusutan ng kaya natin lusutan ng customs yan. May kilala ako niya sa loob eh. Di ba? Magkano ba? Tapos sabihin niya, hindi mo na kailangan bayaran pa yung 50 million na yun yung face value ng sasakyan. Dahil kung 50 million, malaki yun eh. Hindi mo kayang bayaran yun. Dahil, grabe, 50 million? Bibili ka ba ng sasakyan ng 50 million? So sabi niya, ito lang babayaran mo. Basta, wag mong kalimutan si Eddie. Sabi ni Derek, sino si Eddie? Eddie ako. Eddie ako. Meron pa. Wag mo rin kalimutan yung Korean. Sino si Korean? Magkano Korean? Ayan. Depende sa side ni talaga. Pero never niyo pa nakuha ang side ni Derek Ramsey dito o nagpakita siya sa customs? Sa last natin, Alex, nagpunta pa lang sa LTO, sabi ni Asik Marcos la kanila tong si Derek Ramsey, pero hindi na niya dinetalye kung ano yung sinabi niya ron. Parang kasi via SCO pa lang na invite itong si Derek Ramsey. So yung sa BOC naman ay wala pang impormasyon hanggang ngayon kung pag-ugnayan na siya sa BOC para maipakitang decidido siya na ma-resolve yung problema na yon, Alex. Ayun. So yung kotse na yan ay kinumpis ka mismo sa bahay niya? Alam ko taga yan eh. Ayala Alabang yata, di ba nakatira?
Oh, Alex, bali kinuha mismo ng DOC, so imbestigahan. Oh. Kung makaklear naman yon after investigation, ibibigay rin naman ng BOC. Pero kung mapatunayan nga na illegal yung pagkakapasok nun, Yun. baka mangyari dun sa mga previous na sasakyan Oo. nung mga sangkot sa flood control at ibenta muli. Isusubasta na lang, no? Kumbaga, Susubasta. ipasubasta na lang Oo. para yung pondo makuha at Tama. magagamit kung saan gagamitin, Alex. Pero ang problema niyan, dahil nga hindi pa batid natin kung sino nagpasok niya sa sasakyan na yan, unless babanggitin ni Derek Ramsey, aaminin kaya ni Derek Ramsey kung sino nagpasok niyan? O, di ba? Oo, well, tingnan natin, Alex, pero siguro, in good faith na lang siguro, dapat aminin na lang. Kasi Oo. para nga naman medyo ma-lessen yung kanyang burden Ayun, at yung tama. tingin ng tao sa kanya ay mabawasan din kahit papaano. Oo, ako niya, ituturo ko sino nagpasok niyan dahil siya maiipit yan eh. O, di ba? Kung Oo, kasi pangalan niya talagang masasangkalan Siyempre, dito, oo. Alex, kung hindi niya aaminin. Oo, kaya ang anong lesson dito na makukuha natin na Erlo? Ikaw nga, kukunin ko ang ano ang lessons learned natin dito para sa ating mga kababayan, para hindi tularan ng mga ganitong pangyayari. Ayun, mamuhay lang ng tapat at wag gumawa ng illegal. At the end of the day, ikaw rin naman ang mag-aano niyan, ang tawag dito, mag-aani niyan, yung Yeah. gagawin mong illegal na yan. Oo. Hindi ka man mahuli ngayon, darating ka sa point na mahuhuli ka rin. Ayun. Ang lessons dito, ang lesson na matututunan natin dito mga kaibigan, Erlo, kung hindi mo kayang bayaran ang tamang buwis niyan, gusto mo yung sasakyan na yan, di ba? Kung hindi mo kayang bayaran, huwag mo na ituloy, di ba? Kung Wag na, lulukuhin mo oo. lang ang gobyerno, tapos gagamit-gamit ka ng ganitong klase ng sasakyan na wala naman palang tamang buwis na binabayaran, kalukuhan yun. Ibig sabihin, niluloko mong gobyerno, di ba? Ayun na nga, okay na yung low-key sasakyan na lang, Alex, para Oo. medyo hindi ganun ka, kainit. Ang importante, meron ka sasakyan, ang importante Oo. naman dyan is from point A to point B, napupuntahan mo. Makarating ka. Makakarating ka. Pero hindi naman kailangan na sports car ang kailangan mo para makarating ka ng point A to point B. Pero kung gusto mo talagang hindi naman masamang mga ambisyon at mangarap na magandang sasakyan, di ba? Basta't, number one, kaya mo ba ang bilhin? Mhm. Kaya mo ba ang mga buwis na kailangan dyan? Dapat ganun eh. Mhm. Pero kung lulukuhin mong gobyerno at para lang sa kapakanan mo na meron ka sasakyan, ipagyayabang mo sa buong Pilipino, pangit yun, di ba? Tsaka Alex, kung kaya ba niyang bayaran yung gasolinang napakamahal ngayon? Ay, wala naman problema. Kaya niya yung gasolina. Pero yung buwis, sabi mo, kung 30 million, Ayun, kaya ba yun niya nga, bayaran oo. 30 million na yun na buwis? I doubt. Mhm. Makakabili pa siya ng ibang sasakyan niya. Kung 30 million, babayaran niya. Di ba? Madami-dami pa yon. Ayun. Kaya, ang isa pang lesson, magmotor na lang. Motor, kaya medyo na tayo, motor lang muna tayo ngayon, Ayun, Alex. hindi naman tayo naghahangad ng Ali. Importante makapunta tayo sa ating gustong puntahan, di ba? Mhm. Ayun. Pero kung may sapat kang pera, siksik-liglig ka, go, bumili ka. Go. Basta huwag mong lukuhin ng gobyerno. Patas lang ang laban, di ba? Tamang proseso. Ayun. Kumikita ka na nga ng malaki, tapos lulukuhin mo pa yung gobyerno. Di ba? Ay, nako talaga. Yun na nga. Ay, ayan ang lesson ha. Sa mga nagbabalak pang bumili ng mamahalin ha. Ito si Erlo. Erlo, yung mangarap, walang bayad yan. Kahit na mangarap ka ng mas maganda pang sasakyan, mangarap ka, libre yun. Di ba? Oo nga, Oo. Alex. Kaya pag nakakita ko ng mga ganyan, Oo, di ba? sabi ko, pangarap na lang yan, makasakay ako sa ganyan. Oo, di ba? Pero yung pangarap mo, pag pinag-igihan mo ang iyong trabaho, pagsisikap mo, Tama. tiyaga, Mhm. makakamit mo yan. Pero kung hindi, malabo, huwag mo na asahan, di ba? Mangarap ka na lang. Nasa tao din talaga, Yan. Alex. Tama. Okay, at least meron tayong naipabatid na aral tungkol dito sa pagkamit ng mga mamahaling sasakyan. Erlo Bringas, mata natin, dyan po sa Bureau of Customs. Thank you.